Okay mga tol, pag-uusapan natin yung mga kaganapan ngayon sa boxing. Unahin natin kay The Monster Inoue. Kita nyo naman yung katawan ni Inoue mga tol. 100% parang anime ang itsura. Ang angas ng dating ni Inoue dito mga tol. Tingin ko, hindi aabot sa decision itong kalaban niya na South Korean boxer. Hindi nagka-problema si Inoue sa 122 pounds. Ang kagandahan dito sa South Korean boxer, kahit late replacement, nakuha pa rin ang tamang timbang sa 122. Kunwari si Casimero ang kinuhang kapalit dyan mga tol. Baka hindi kakayanin ni Casimero na makuha yung limit ng 122. Yung huling laban ni Casimero, nag-training pa yon pero nag-overweight pa rin. Kaya masasabi kong nagte-training lagi itong kalaban ni Inoue kasi nakuha yung 122 pounds eh. Yung mga late replacement, bihira yung mga makakuha ng tamang timbang. Kaya kahit walang laban siguro itong South Korean boxer, nagte-training pa rin. Itataya ni Inoue ang kanyang mga titulo kasama na yung daring belt. Ang angas tignan pag may daring belt dito mga tol. Ito ang isang titulo na hindi pa nakukuha ni Cuadro Alas Casimero. Bihira kasi yung mga boxer na makakuha ng daring belt. Parang mas mataas pa nga yung daring belt kaysa yung apat na major belt eh. Kasi yung daring belt mga tol, makukuha mo lang yan kapag nilabanan mo na ang pinakamalakas sa division. Sa ngayon kasi parang madali na lang makakuha ng unification belt eh. Katulad kay Inoue, umakyat ng super bantam, nilabanan niya si Stephen Fulton at ang ating pambato, si Marlon Tapales. So, dalawang boksingero lang tinalo, hindi pa ganun kalalakas, naging undisputed kaagad. Dahil sa sobrang lakas ni Inoue, naging mahina na yung mga kalaban niya. Siguro sa ibang boksingero, malakas sila Marlon Tapales, si Stephen Fulton. Pero pagdating kay Inoue, naging mahina na sila. So abangan na lang natin yung pag-akyat ni Inoue sa featherweight o kaya super featherweight. Kasi dyan siya makahanap ng malupit na kalaban. Dito kasi sa super bantam mga tol, tingin ko wala siyang kamatch. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Terence Crawford versus Canelo Alvarez. Nagbigay ng payag si Bob Arum tungkol sa bakbakan ni Canelo at Crawford. Sabi ni Bob Arum, hindi pa rin daw maalis ang tiwala niya kay Crawford. Kakayanin pa rin daw ni Crawford manalo laban kay Canelo Alvarez. Tingin nga daw ni Bob Arum mga tol parang gagayahin ni Crawford yung nangyari kay Manny Pacquiao versus Oscar De La Hoya. Umakyat si Manny Pacquiao sa welterweight, nagkaroon ng catchweight 144 pounds, 143. Ang kaibahan lang kay Canelo at Crawford mga tol, walang catchweight. Talagang aakyat si Crawford sa 168 pounds. Tapos wala pang rehydration clause. Kaya si Canelo makuha niya ang tamang timbang sa 168. Pagdating sa mismong laban, pwede siyang umangat kahit 170 pounds. 175 ang timbang ni Canelo. Kaya doon malulugi si Terence Crawford sa rehydration. Si Crawford kahit makuha niya yung 168 pounds, konti na lang yung iangat niyan. Saka mabigat na yung timbang na 168 para kay Crawford. Yung bilis ni Crawford mawawala na yan pagdating sa 168. Sabi nga ni Crawford, ang problema lang niya kay Canelo yung size at yung punching power. Hindi raw niya problema ang skill ni Canelo Alvarez kasi para kay Crawford madali lang eh. Kung kakayanin daw ni Terence Crawford i-handle yung laki at power ni Canelo, GG well played na. Malaki na raw ang pag-asa ni Crawford na manalo. Okay mga tol, ingat tayo lagi.